magulang ako, siyempre, para hindi maano yung ano na ng bata, patigilin ko na yan. Oo na, oo, kita nyo. Kasi yung batang naapektuhan ay Basta na kay kawawa Bianchi. yung anak ko. Ano ba ang masasabi ni Tatay Biran sa mga pangyayari? Medyo naapektuhan yata sa mga screenshot na pinupulutan. Sino ba pinupulutan? Sa group chat, si Beyonce. Hindi na makain ng aso yung mga pinagsasabihin ng mga ano ay. Mga Pepsi Maratones. Ayun! Hindi na makain ng aso ang mga pinagsasasabi. Ay, bakit naman po nga? Dapat kasi iwasan. Kung mahalin nyo si Beyonce, huwag ninyong pagkismisan, huwag ninyong pag-usap-usapan sa group chat, huwag ninyong... Nako, Diyos ko. Ayun! Ayon sa Tatay Biran, ay hindi raw makain ng aso yung mga pinagsasabi. Matibay daw, talagang hindi raw kakayanin. Buti kung sanay daw yung anak niya sa mga ganun, ano mga issue, ano mga ini-issue ng iba, ano mga sinasabi ng iba. Ang tatay ay hindi rin talaga matitiis. Magpakasama-sama ang anak, pero kung meron nang giintriga, merong nang-i-issue sa anak, ay tatay, magulang. Masakit sa magulang po 'yan. Masakit mo sa magulang. O yung ibang mga gumagawa ng mga ano diyan. Iwas-iwas kayo. No? Ano ba? Supporters ba sila o basher o mga one-sided daw? Eh bakit naman nga ganon? Naiintindihan ko dito sa Tatay Biran. Pero siguro para sa akin, para matapos yung issue, patayin. Wag na pag-usapan. Kasi pag ito napapag-usapan, ang damdamin ng ama ay talagang mahirap sa part niya. So, malaya ka magsalita ngayon, buddy, kasi Ayun. para makita nila na po. Ayun. So sabi ni Dr. Lam, malaya daw magsalita si Tatay Biran. Eh siguro para mailabas ko ano ang damdamin ni Tatay Biran, ano ang salubin ni Tatay Biran. Pero sanahan to, anong kahinat na naman nito? So ma-highlight yung negative. Kapag patuloy na pinag-uusapan at nakukuha ng mga opinion, isipin ninyo, isang post lang sa My Day, kahit konti lang, ayoko na, suko na ako, topic yun. Pag nag-post yung Mama Hansel, topic yun. So hindi mapapatay yung apoy, hindi mapapatay yung issue. Pero damdamin ng ama, siguro, pwede naman last na siguro yan na magsalita. Dahil hindi po mamamatay ang issue, hindi mawawalang issue. The more na itinatopic kung ano man yung mga ka-issuehan. Oh, ayos ah. Ayos talaga tong reaction ni Baby Bopil patungkol dito sa issue ni Beyonce, no? Pambaba sa kanya, naaapektuhan yung bata dahil sa mga kung ano-anong mga usapan, yung mga bangayan, yung mga nababasa sa GC, nakaka-stress daw. At dahil dito, bilang isang ama na kagaya ni Tatay Biran, ayaw niyang mangyari ito kay Beyonce. Ayaw niya na napupulutan yung kanyang anak. Ayaw niya na nagiging magulo yung buhay ng kanyang anak. Dahil sa mga kaliwat kanan, taas baba, ilalim at ibabaw ng mga pambabas. Which is, alam naman natin, dito sa social media ay hindi maiiwasan at normal lamang. Hindi maiiwasan. Kaya nga, instead na ma-stress ang mga reactors din, mukhang matutuwa pa sapagkat kapag mayroong mga issue, ibig sabihin, mayroong kikitain, kagaya nga nasabi ni Baby Bopil na paldo daw. Kahit papano'y kumikita ang mga reactors, subalit ang talo dito, yung mismong tao na kanilang pinag-uusapan, regardless kung ito ba ay kanilang pinagtatanggol o kanila pong kinakastigo. That's the reality. Ayos ba? Ganun yun. Kaya nga, eto, kahit papano ay hahabol tayo ng reaksyon dahil malapit na po ang bayaran at marami pa po tayong dapat na bayaran at sana ay kahit paano, kumita ng konti naman. No? Kaya, panoorin nyo itong video na to kung ayaw nyo masaktan. Ito lang ang masasabi ko rito. Dito sa sitwasyon na sinasabi ni Tatay Biran patungkol sa kanyang anak na pahintuin na lang, natural lamang yan sa mga magulang. Na kapag hindi maganda ang nangyayari sa buhay ng kanilang mga anak, na kapag hindi maganda ang sitwasyon, dapat lamang ihinto. And this time, si Beyonce na bahagi ng EDSI. Yung kanila pong love team na marami po ang malulungkot, yung iba naman marami ang matutuwa. Malulungkot doon sa mga parte na talaga namang dibdiban na sumusuporta. Dibdiban na mga loyal fanatics ng EDSI. At doon naman sa mga basher na gustong masira talaga ang EDSI. Regardless kung sino yung mga taong ito, ang ating lamang masasabi ay nagmamahal na ang mga bilihin, nagmamahal na ang langis, mauubusan na ng langis sa Pilipinas, yan pa rin ang iniintindi nyo. Yan ang pinakamabigat nyo na problema. Samantalang kami dito sa Middle East, iniisip namin kung baka mamaya isang araw mabagsakan kami ng bomba. Samantalang kayo ang iniisip nyo kung paano nyo sisirain ng EDSI. Kung paano nyo sisirain yung inyong kalaban na reactor.
kalaban na charity vlogger, reactor sa charity vlogger, sponsor, supporter sa beneficiary. Ang gulo. Ang gulo-gulo na nga ng mundo, sumasali pa kayo. Anong oras na? Hindi pa kayo nakakapagsayang, hindi pa kayo nakakapaglaba, at hindi pa kayo nakakapamalengke. Baka magkaroon ng panic buying mahuli ka, sapagkat ang hilig mong makisawsaw sa mga issue na hindi dapat na palakihin pa. Ang problema nyo, papaano nyo ibabash si Beyonce? Kung paano masisira ang EDSI. At dito nga, sa pagbabangayan nyo na yan, ang naaapektuhan ngayon ay si Beyonce. Yung batang walang kamalay-malay. Yung bata na magsisimula pa lamang para mahubog ang kanyang buhay at maging maunlad ang kanyang pamumuhay. Kasama ng kanyang pamilya. And speaking of pamilya, si Tatay Beran na kanyang tatay, pagkatapos din naman magsalita ng kanyang nanay, ay hindi na rin nakatiis. Natural lamang sa isang ama kung ano ang makakabuti para sa kanyang anak, yun ang kanyang ibibigay. At dito, kung inaakala niya, kung sa tingin niya, sa kanyang mga nakikita at naririnig, ay hindi maganda ang nangyayari sa kanyang anak na naaapektuhan, na nababas, na pagsasalitaan, na pag-uusapan, sa kung saan-saan pang GC, ang hilig nyo kasing mag-GC-GC na nababasa naman ng iba, wala kayong kadala-dala. At pagkatapos pag nabasa ay todo deny. Lalo na kung masama naman ang inyong sinasabi at purong talagang masama na sa tingin niyo ay hindi masama, subalit masama sa iba. Kaya nga sumasama ang bawat panig. At dahil dito, masama ito para sa ating sinusuportahan na si Beyonce, sinusuportahan na EDSI. At ito ay masama sa paningin din ni Tatay Beran. Kaya siya nagsasalita ng mga ganoon. At pag nagkataon, nag-aaway-away kayo, sino ba ang mawawalan? Di mawawalan kayo ng pinag-uusapan. Mawawalan kayo ng EDSI. Mawawala si Beyonce, mawawala si Kalingap Edu. At kapag nahinto yan, hindi lamang kayo mawawalan, pati yung mga reactors, mababawasan ang kanilang mga topic. No? Wala na nga tayong makuha kay Kalingap Rab sapagkat tahimik ang aking kakambal na si Kalingap Rab sa mga updates, mangyayari pa yan na biglang mawawala. So saan tayo dadamputin ngayon? Tayo na lang magtitirahan. Ha? Ano ang mangyayari ngayon? Paano na ang ating kabuhayan, ang ating monetization, ang lahat. So, dapat balanse lamang tayo. Hindi naman masama, no, na ipaglaban natin ang ating paniniwala. Pero kapag dumarating sa punto na tayo ay nakakasira ng ibang tao na wala namang kinalaman sa pinaglalaban mo, na wala namang kinalaman sa mismong kaloob-looban mo kasama sa iyong bituka, abdo, appendicitis, lahat-lahat na, ay dapat na nating ihinto bago pa mahinto yung EDSI at bago pa mahinto si Beyonce dito sa social media. Naintindihan mo ba yun? Kaya kung mangyayari man yan, mapapahinto na wag naman sana, ay maraming mawawalan. Marami. Parang paghinto lamang ng supply ng gasolina na marami ang mawawalan. Gets mo? Kaya dapat yung issue na yan, yung kaguluhan na yan, ay dapat nang matapos. Napakaliit na bagay. Pero dahil sa issue na yan, pinagkakakitaan ng iba. Pero dahil sa issue na rin na yan, na akala nila'y nakikinabang sila, mas marami pala ang damage sa pagdating ng panahon pala. Kaya doon tayo sa pagkakataon, doon tayo sa mga bagay na may mas pakinabang, mas mabuti na ang bawat isa po sa atin ay makikinabang ng tama, parehas, walang naapakan, walang nasisira, walang away-away, walang alitan. Gets nyo? Para naman si Tatay Beran ay hindi na nagsasalita ng mga ganyan. So, kuha nyo, nakikinig ba kayo? Kung hindi kayo nakikinig, bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako nakapagsalita na at nakapag-content na, kahit papano. So, pwede na siguro tong minuto na ito, no, nating napag-usapan. Siguro pwede nang bayad ng tubig, kuryente, internet, ano pa ba, pagpapaspalto ng mga chismosa, mga marites, yung mga mukha nila, ipapaspalto natin. So, pwede na. Pwede na itong kinita natin. So, yun lang aking masasabi sa issue na ito. Alright? Yun lang.